Magandang araw sa lahat at pasensya na at ngayon lang ulit ako nakapag-upload ng video. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa scholarship pa din. Good news sa mga taga Quezon City. Ang LGU o ang Local Government Unit ng Quezon City ay nag-o-offer ng scholarship para sa mga senior high school, magka-college or college na, at sa mga postgraduate students at pati na rin sa nagvo-vocational. So sa senior high muna tayo. Sa senior high ay merong 4 na kategorya na pwede mong applyan o i-check mo kung saan ka pwedeng mag-apply. Merong academic scholarship, specialized track scholarship, athletic and arts scholarship, at saka yung youth leader scholarship. So lahat nito ay 20K po per school year ang budget niya o yung budget nyo kung makapasa kayo sa scholarship. Then, yearly po yung renewal ng scholarship para sa senior high school students. Sa college naman ay merong 5 kategorya. Merong Excel Scholarship, Academic Scholarship, Athletic and Arts Scholarship, Youth Leader Scholarship, at saka Economic Scholarship. Sa QC Excel Scholarship is 110,000 pesos po per school year. Sa Youth Scholarship, 55,000 pesos. Yearly po yung budget nyo as a scholar. And then sa academic ay 80,000. And then athletic is 55K. Yung economic scholarship ay 10K. So kung itatanong nyo, ano yung economic? So yun po yung mga PWD yung parents, mga ganon. So yun po, pwede din po kayong mag-apply kung sa tingin nyo ay hindi kayo pasok sa 4 na kategorya. So pwede po yung economic scholarship. And then sa mga postgraduates na scholarship is 55K po yung yearly na budget sa inyo. And then yung sa mga vocational students is 10K po. So, sino-sino nga ba ang pwedeng mag-apply ng scholarship sa Quezon City o sino-sino yung makaka-avail? Number 1, dapat syempre Quezon City resident ka. Then number 2, dapat ay hindi ka scholar sa ibang LGU o local government unit. So, ibig sabihin, hindi ka pwedeng scholar o naka-avail ka ng ibang scholarship sa ibang city gaya ng Makati, ganon. Bawal yon. Pero kung ikaw ay scholar ng DOST CHED ay pwede po kayong maka-avail ng Quezon City Scholarship. Pangatlo ay dapat enrolled po kayo sa school o sa college. Siyempre, dapat kilala, rehistrado at legit po yung school na in-enrollan ninyo. Pang-apat o panghuli ay dapat po ay pasok din po kayo sa kategorya na gusto nyong i-enroll o i-apply as a scholar. So kung itatanong po ninyo, ay nako, enrolled na po sa first year yung first sem yung anak ko or second year na po yung anak ko sa college, walang problema po yun, pwede po kayong mag-apply. Kahit first sem or second sem nakapag-enroll, second year, third year, first year, second sem, pwede po kayong mag-avail pa din sa scholar ng Quezon City. So, paano nga ba mag-apply? So, unang-una, mag-install ho muna kayo ng QC e-services apps. Yes po, app po. And then, dun nyo po i-apply yung QC ID nyo po. Kailangan po yun. At pag nakapasok na po kayo sa QC app, syempre dapat meron kayong email address na dapat ay hindi nyo makakalimutan yung password. At gaya ng sinabi ko sa nauna kong video, dapat po ay meron kayong personal email address na dapat ay parang sa mga personal na mga email transactions ganon para po hindi matabunan ang inyong mga email o mga importanteng email na inaantay ninyo. Pag nakapasok na po kayo sa QC e-services app, syempre mag-login kayo and then piliin nyo po yung QC Scholarship Program. Fill out po kayo ng form ninyo at mag-upload kayo ng scanned copies ng mga documents ninyo gaya ng copy of grades, transcript of records, Form 137, Form 138, proof of school na na-enroll kayo kasi kailangan po enrolled muna kayo bago kayo mag-apply nito.
And then magsasabit kayo ng introductory video through QCE services. So, di ko alam kung nag-send ba ng ganyan yung anak ko. Sa pagkakaalam ko, wala yata siyang nasend na ganyan. Pero itatanong ko. Kasi this time po, hinayaan ko siyang mag-fill out ng form kasi last time, nung sa CHED, DOST, ganun ang in-applyan namin, is ako po talaga yung nag-process, nag-fill out, ganun. Para po, hindi kami or ako magkakamali or siya kasi mayroong ma-overlook na mga message or mga question doon, ma-deny pa yung application. Pero this time, sa QCE Services na scholarship program, more on ang anak ko ang nag-fill out ng form and then pag meron lang siyang tanong, tsaka ko lang din siya sasagutin or tutulungan. So, once na na-upload niyo po yung mga scanned copies at saka yung video dun sa QC app, makaka-receive po kayo ng another notification sa QC e-services app if ever may hinihingi silang additional documents or makaka-receive ka notification na sila ang magsasabi kung saan ka pasok na kategorya. Kasi each category is merong kanya-kanyang documents na kailangan. So if ever na yung gusto mong category di ka pasok doon, matik yon dun sa QC app, makikita mo yung notification kung saan kang kategorya pasok. At may hingiin siyang another documents kasi ibang kategorya ka na belong. So once na na-upload mo yon, napasa mo na, makaka-receive ka ng approved na ang inyong scholarship application. Tapos, need nyo pong i-download yung Certificate of Scholarship through QCE Services app. So, once approved ka na sa scholarship na in-applyan mo, after mga ilang weeks or days, makaka-receive ka ng email galing kay Mayor Joy Belmonte for orientation. Tapos, yung dinownload nyo na Certificate of Scholarship, ipapaprint nyo po. Need nyo po yung i-print, dadalhin nyo sa orientation, at doon po ay papapermahan. Tapos, i-upload nyo po ulit yon sa QCE Services na may perma. And then, i-upload nyo din po yung Statement of Account nyo o SOA, and then makaka-receive kayo ng notification na na-release na ang scholarship grants nyo. So, ganun lang po siya kadali. Anyways, bago ang lahat, dapat po meron kayong PayMaya account na verified at saka active, syempre. Dahil dun po nila binibigay ang inyong scholarship na allowance. Hindi po ba GCash? No, hindi po. PayMaya po tayo. So, PayMaya po. So, make sure na inyo po yung number o inyong account po yung PayMaya. At saka dapat po ay verified, active, at kayo lang po ang nakaka-open o nakakagamit. So, ganun lang po kabilis, kadali mag-apply ng scholarship sa Quezon City. At hindi po ako affiliated, hindi po ako binayaran dito, at hindi po ako magkakapera dito. Actually, shinare ko lang po para po sa mga nanay, sa mga estudyante na pwede namang mag-avail. At karapat dapat din namang mag-avail kasi matalino naman yung anak natin. At ang kagandahan dito, kahit na po ay scholar na kayo ng CHED o ng DOST, ay pwede po rin po kayong mag-avail dito, gaya ng anak ko. Anyways, hanggang dito na lang po muna. Salamat sa panonood at please subscribe. Thank you for watching.